Kung may asawa ka at may multo na nagsasabing siya ang tunay na asawa mo, lalaban ka ba o isusuko mo ang mahal mo para mabuhay? Ito ang kwento ng isang babae na hindi na makalaya dahil ang multo umaagaw ng asawa. Si Mario at Elena ay mag-asawa na ng 7 taon. Nakatira sila sa lumang bahay na minana ni Elena mula sa kanyang lola, sa isang tahimik na lugar sa labas ng San Jose del Monte. Mula pa noong sila'y lumipat doon, naramdaman na nila ang kakaibang lamig sa bahay. Kahit na mainit ang panahon, may mga sulok na parang binabayo ng hangin mula sa ibang mundo. Ang pinakamasama ay ang kanilang silid-tulugan. May maliit na bintana sa dingding na hindi maabot kahit pa itaas mo ang kama. Tuwing gabi, naririnig nila ang mahinang pag-ikot ng kurtina nito, kahit na sarado ang lahat ng pintuan at bintana sa bahay. Sinubukan nilang takpan ito ng karton, ngunit sa susunod na umaga, natatagpuan itong bukas na muli na may bakas ng mga maliliit na daliri sa karton. Isang gabi, nagising si Elena dahil sa malamig na hangin na dumadaan sa bintanang iyon. Bumangon siya para isara ito, ngunit nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang mukha ng isang babae na nakatingin sa kanya. Puti ang mukha, walang mata, at may makapal na dugo na umaagos mula sa kanyang bibig patungong leeg. Ngunit ang pinakakatakot ay ang damit nito. Iyon ay ang damit na isinusuot ni Elena noong araw ng kanilang kasal. Nagsigaw si Elena at hinila si Mario. Ngunit nang lumingon sila, wala nang nakikita sa bintana. Sinubukan nilang sabihin ito sa mga kapitbahay, ngunit sinabihan sila na matagal nang walang nakatira sa bahay na nasa kabilang dako ng bintanang iyon. Dahil ang bahay na iyon ay nasunog noong dekada 90 at ang asawang naninirahan doon ay namatay sa sunog habang nakasuot ng kasuotang pangkasal. Mula noon, lalong lumala ang mga pangyayari. Tuwing gabi, naririnig nila ang mahinang pag-iyak at pagbulong ng isang babae. "Bakit mo ako iniwan? Ako ang dapat mong asawa." Natatagpuan din nila ang mga damit ni Elena na may mga gasgas na parang hinila ng mga kuko, at ang kanilang litrato noong kasal ay laging nakabaliktad. Kahit na itatagpuan nilang tama ang pagkakalagay nito bago matulog. Isang umaga, hindi nagising si Mario. Natagpuan siya ni Elena nakahiga sa kama, ang mga mata niyang bukas na nakatingin sa maliit na bintana. Sa kanyang pisngi ay may mga pulang marka na parang mga halik, ngunit hindi iyon galing sa kanya. Nakita rin ni Elena ang kanyang damit, pangkasal na nakasabit sa pintuan ng silid, na puno ng dugo, na parang bagong dumaloy pa. Hanggang ngayon, nananatili pa rin si Elena sa bahay na yon. Sinasabing tuwing gabi, makikita siya sa harap ng maliit na bintana, nakatingin palabas, na may parehong walang mata at dugong umaagos sa kanyang bibig. Matapos mamatay si Mario, iniisip ni Elena na umalis na sa lumang bahay. Ngunit hindi niya magawa. Parang may isang malakas na puwersa na pumipigil sa kanya. At tuwing sinusubukan niyang ayusin ang mga gamit para lumipat, natatagpuan niya itong gulo-gulo muli, na parang may nagagalit na nilalaro ang mga ito. Isang gabi, habang nag-iisa siyang nakatulala sa litrato nila ni Mario, biglang umilaw ang maliit na bintana sa silid-tulugan. Lumakas din ang pagbulong ng babae. "Hindi ka makakakalaya. Kailangan mong bayaran ang kasalanan ng iyong pamilya." Hindi na makapagpigil si Elena, lumapit siya sa bintana at sinigaw, "Sino ka ba? Ano ang gusto mo sa akin?" Biglang bumukas ang bintana ng walang dahilan. At naramdaman ni Elena ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita ang babae. Ngunit ngayon, makikita na ang mukha nito ay unti-unting nagbabago hanggang sa maging mukha na ito ng lola niya na si Lola Siling. "Hindi ako gusto kang saktan, anak," sabi ng boses.
na dati nang mahinahon ngunit ngayon ay puno ng kalungkutan. Noong ako pa ang nagmamay-ari ng bahay na ito, mayroon akong kaibigang babae na nagmahal sa lalaking aking pinakasalan. Iniwan niya ako para sa kanya at sa galit, pinapaniwala ko siya na niloko siya ng lalaki hanggang sa siya magpakamatay habang nakasuot ng kasuotang pangkasal na ibinigay ko pa sa kanya. Lumuhod si Elena habang naririnig ang kwento. Lola, hindi ko alam ano ang kailangan kong gawin. Hindi ka kasalanan, ngunit ang kalungkutan at galit niya ay nakagapos na sa bahay na ito. Kailangan mong tapusin ito. Kunin mo ang damit pangkasal na nakasabit sa pintuan at ilibing mo ito sa tabi ng punong mangga sa likod ng bahay. Doon siya unang nakita ng lalaking pinakamahal niya. Hindi na nagatubiling sumunod si Elena. Bumili siya ng simpleng kahon, kinuha ang damit na puno pa rin ng mga bakas ng dugo at inilibing ito sa inihayag ng lola niyang multo. Habang ibinababa niya ang kahon sa lupa, naramdaman niya ang biglang pag-init sa paligid at narinig niya ang mahinang boses na nagsasabing, "Salamat," ibago tuluyang mawala. Umuwi si Elena sa bahay at sa unang pagkakataon mula nang lumipat sila roon, naramdaman niya ang init at tahimik na kapaligiran. Ang maliit na bintana ay hindi na umiikot ang kurtina at hindi na rin siya naririnig ang mga bulong. Ngunit tuwing gabi kapag tumitingin siya sa bintana, makikita niya ang dalawang figura na nakatayo sa labas. Isang babae na nakasuot ng damit pangkasal at sa tabi niya ay si Mario. Nakangiti sila at magkahawak kamay bago tuluyang maglaho sa dilim. Pagkalipas ng ilang linggo, naging maayos na ang buhay ni Elena. Minsan pa man ay hindi na siya natatakot sa gabi at kahit na mag-isa siya sa bahay, naramdaman niya na ligtas na siya. Isang umaga, nagpasya siyang ayusin ang mga lumang kahon ng kanyang lola na nakatago sa ilalim ng hagdan. Habang binubuksan niya ang isa sa mga kahon, natagpuan niya ang isang lumang album ng litrato. Binuksan niya ito at nakita ang mga litrato ng kanyang lola noong kabataan. Ngunit sa isang pahina, may litrato ng dalawang babae na magkasama. Ang isa ay si Lola Siling at ang isa ay ang babaeng multong nakita niya dati. Sa ibaba ng litrato ay may sulat, "Ako at si Maria magkasintahan hanggang sa huli." Nalula si Elena. Habang nagbabalik tanaw siya sa mga sinabi ng lola niyang multo, biglang napagtanto niya na mali ang mga narinig niya. Hindi iniiwan ni Lola Seling si Maria para sa isang lalaki, kundi ang lalaking iyon ang pilit na pinakasalan si Lola Seling ng kanyang mga magulang. Yan si Maria naman ay hindi nagpakamatay dahil sa pagkakasakit ng loob, kundi siya ay tinikim ng kamatayan ng mga kamag-anak ni Lola Siling para putulin ang kanilang ugnayan. Habang hawak niya ang litrato, naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Maria, ngunit ngayon ay puno na ito ng galit. "Hindi ako napatawad. Boses nito ay mas malakas kaysa dati. Ang kasinungalingan ng iyong lola ay naging dahilan ng aking kamatayan. At ngayon, ikaw ang magbabayad nito dahil ikaw ang nagmana ng kanyang kasinungalingan." Biglang lumingon si Elena sa salamin na nasa tabi niya. At doon niya nakita ang mukha niya ay unti-unting nagbabago, nagiging katulad ng mukha ni Maria. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawala at ang dugo ay nagsisimula ng dumaloy mula sa kanyang bibig. Naririnig niya ang boses ni Maria sa kanyang isip. "Hindi ka na makakalaya, ikaw na ako ngayon." Tuwing gabi mula noon, makikita ng mga kapitbahay ang babaeng nakatayo sa bintana ng bahay. Nakasuot ng puting damit pangkasal na may mukhang katulad ni Elena, ngunit walang mata at umaagos ng dugo. At minsan pa rin ay maririnig nila ang mahinang bulong, "Hindi ka makakalaya." At sa ilalim ng hagdan, nakatago pa rin ang litrato ng dalawang babae. At sa tabi nito ay isang bagong litrato ni Elena na nakangiti kasama si Maria na tila walang nangyari. Hanggang ngayon,
ang lumang bahay sa San Jose del Monte ay nananatiling sarado at hindi maaring puntahan ng sinuman. Mga kapitbahay ay nagsasabing minsan pa ring makikita ang babae sa bintana. Minsan ay mukhang si Elena, minsan ay si Maria, at minsan ay tila dalawa silang nandoon ang magkasama. Ang litrato ng dalawang babae at ang bagong litrato ni Elena ay natagpuan ng isang bisita noong isang taon. At ngayon ay inilalagay ito sa isang kahon na nakasara ng mga kadena sa loob ng munisipal na museo ng bayan. Ang mga tauhan ng museo ay nagsasabing, tuwing gabi naririnig nila ang mahinang pag-iyak mula sa kahon na iyon. Parang mayroong dalawang kaluluwang hindi pa rin makakapagpahinga. Para sa inyo, mga manunood, maraming salamat sa inyong panunood ng kwentong ito. Sana'y nagdulot ito ng kaba at saya para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at isubscribe sa aming channel para sa mas maraming kwentong horror, drama at mga kwento mula sa ating bayan. I-comment ninyo sa ibaba. Ano sa tingin ninyo ang tunay na katapusan ng kwento ni na Elena at Maria? Mayroon ba kayong sariling kwentong nakakatakot na nangyari sa inyo o sa inyong mga kaibigan? Baka naman ma-feature namin iyon sa susunod naming video. I-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan. Baka naman gusto rin nilang matakot at masiyahan sa kwentong ito. Abangan ninyo ang aming susunod na video sa Lunes. May bagong kwentong mas nakakatakot pa tungkol sa isang pamilya na nakatira sa isang lumang ospital sa probinsya. Ingat lagi, mga kaibigan. Huwag kalimutang isara ang mga bintana at pintuan bago matulog. Baka may makita kayong hindi dapat makita. Paalala. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Huwag po itong ipagkumpara sa tunay na mga pangyayari. Ngunit kung mayroon man kayong nararanasan na hindi maipaliwanag, laging tandaan na huwag mag-isip ng negatibo at humingi ng tulong kung kailangan. See you on our next video. Stay safe and keep watching.